Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ito namang mga DDS na ito, mga lalo na yung DDS vlogger na naka-based sa Dubai, itong Iloy Bugris daw ang pangalan nito eh. Ngayon, ah, tatlo mga kabunyog mga kababayan. Tatlo ang nito, tatlong vloggers ito. Iloy Bugris, Regundo Laping, Craig Underpal. Yun. Itong tatlong ito ay tinurn over na ng Presidential Communications Office. Gumawa kasi ng narrative report ang PCO. Sinubmit na sa DOJ. Yung DOJ naman ni-refer sa NBI, sa National Bureau of Investigation. Ang NBI ngayon ang magkakandak ng investigation. Pagkatapos, ang NBI ang magre-recommend ng pagkaso dito sa tatlong ito. Talaga ngayon, medyo nagtutulungan na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mayroon silang memorandum of agreement na pinasok nung isang araw eh. Yung PCO, tapos yung DOJ, NBI, DICT. Kasi sabi nga ni Yussi Claire Castro, hindi na nila mapapalampas itong mga pagkakalat ng fake news. Masyado ng malala, garapalan, malawakan, koordinado. Kaya sabi ng PCO, sabi nila Yussi Claire Castro, may binuo na silang anti-fake news desk sa loob ng Presidential Communications Office. Ngayon, sila sa PCO, pag may nakita silang dapat daw kasuhan, ipo-forward nila sa DOJ. Tapos ang DOJ naman ipapasa sa NBI, mag-iimbestiga, hanggang sa pag nakapag-imbestiga na, sasampahan na ng kaso. Kaya itong tatlo ngayon ang masasampulan. Itong si Iloy Bugris, itong Regundo Laping, at saka Craig Underpal. So yan mga kabunyog, nag-press briefing ang DOJ tungkol dyan. Actually, ang nag-trigger sa kanila na seryoso na talagang harapin, kasuhan itong mga ito, yung yung pagkakalat noong nakaraang mga araw ng mga halimbawa, yung sinasabing magkakaroon ng lockdown dahil sa energy yung krisis na ito sa enerhiya, sa itong krisis na ito sa langis. Ayun, nagkakalat ng ganong mga fake news. Na yun. Pero ang mas matindi talaga na ginagawa nitong mga DDS vloggers na to, yung pagkakalat ng maling impormasyon o fake news tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Kasi napanood ko yung lalo yung Iloy Bugris, nagsample akong panoorin, talagang matindi ang bibig. Bastos. Bastos. Talagang nagmumura, talagang ibang klase rin. DDS. O ngayon, ang kinakalat nila na si Pangulong Marcos ay malala na ang kalagayan. Kinalat nila yan na ito'y stage 4 colon cancer. Naka-confine na sa St. Luke's, marami ng pulis na nakagwardya doon. Hanggang sa may kumakalat na nga, patay na daw eh. Sinabi pa nga kung anong oras na patay. Ngayon, kaya ngayon, ang ginawa nitong PCO, nakipag-coordinate na sa DOJ, sa iba't ibang ahensya para makasuhan nga ito. Kaya sasampulan daw itong mga mga vloggers na ito. Actually, marami pa yan. Kaya lang ito lang yung prioridad nila kasi mukhang ito yung grabe. Itong tatlo, Iloy Bugris, Regundo Laping, at saka Craig Underpal. Actually, yung dalawa hindi ko masyadong napapanood pa yon. Itong Iloy Bugris, nakasampu lang ako, pero iba rin talaga. Ilongga ito na vlogger, naka-base dun sa Dubai. Pero hinahamon pa nito ang hinahamon pa ang administrasyon. Sige daw, subukan daw na na gawin sa kanya yung banta na siya'y kakasuhan at arestuhin at ipapadeport.
Handa daw siya diyan. Anyway, ano ito mga kabunyog, ang ano talaga kasi sa gobyerno, ang daming mga ganyan na mga DDS, hindi naman nila nakakasuhan at mapapa-deport, eh. Oh, kaya kasama na diyan si ano, yung dati nga, yung Maharlika, 'di ba? Anyway, tingnan natin kung anong ano, mukhang seryoso naman na ngayon sila Yussi Claire Castro. Kasi napipiko na sila Yussi Claire Castro dito, eh. Grabe daw kung makapagkalat talaga ng fake news. Kaya sasampulan na daw nila ng kaso. Anyway, inanunsyo ng ano ng DOJ, hihintayin lang nila yung findings ng NBI sa investigasyon at kung kailangan talaga itong sampahan ng mga kaso, sasampahan nila ng kaso. Good afternoon. Here in the DOJ, we are joined this afternoon by Director Robertson Ramirez from the Presidential Communications Office. The PCO submitted its endorsement of its narrative report on 3 social media accounts perpetuating fake news or misinformation about the health of the president. So this comes following the MOA signing last Monday between the DICT, Department of Communications Technology, the PCO, and the DOJ to combat fake news. So one of the fake news being perpetuated rampantly and prevalently recently ay yung health ni President Ferdinand Marcos Jr. And so to put a stop to the fake news, a narrative report was endorsed to the DOJ, subscribed of course by our members of the PCO on the social media accounts. May detailing na may sakit nga po ang presidente when in fact, wala po. Okay. Yusek Castro mentioned 3 personalities. Can we name the 3 personalities po ba? Sige, sir. Sige. Basahin na lang po natin yung statement po from the PCO. The Presidential Communications Office, through its anti-fake news desk, has endorsed to the DOJ, as mentioned kanina po ni Attorney Polo. So yung account na nandito po ay ang Eloy Bugris, the Queen of Revelations, and then Regundola Ping and Craig Underpal. So sila po yung tatlo na nasa information namin o na-endorse namin sa DOJ. May we know ano pong background nila? Mga vloggers po ba sila? From their account, yun po sinasabi nila na mga vloggers sila. Tapos they're promoting for something or for a cause. Yun nga po, sinishare nila or nilalabas nila yung sinasabi nilang condition daw or health ng ating Pangulo. Ano kaya motive ng pinangalanan niyo, sir? Yes, sir. We can't say, no? We can't say. Siyempre, one thing is certain, malicious po ang ang pag-release ng fake news na to. Which is why the appropriate endorsements of the narrative reports of these accounts are being submitted to the DOJ. Ang ibig po sabihin yan, just to be clear, hindi po to formal complaint. Ang mangyayari po dito, knowing that the DOJ cannot be a formal complainant or private complainant to a case, endorse po ng DOJ, or the PCO has endorsed it to us, in turn the DOJ will endorse it to the proper investigative agency, yan pong NBI. Diba, NBI po mag-check if yung facts, the evidence submitted in this endorsement report warrant the filing of criminal charges. Okay, so yun po yung titingnan ng NBI. So we really can't, what we can be sure of is malicious po ang pag-spread ng fake news na to because clearly it is not true. Okay? And hindi lang po ito yung health ng president. Previously, there was also a previous endorsement by the PCO regarding misinformation being spread on the national emergency. Diba? The national energy emergency. So even with respect to that issue, marami pong umiikot na maling balita, no, maliciously. So again, because of the MOA signing, the interagency coordination between the DICT, the PCO, and the DOJ, we hope to put a stop to these fake news. Sir, how soon na ma-refer po ninyo ito sa NBI? Oh, the soonest time po, no? Once it's with us, wala na pong gagawin dyan ng DOJ except to refer it to the NBI. Okay, so as to when exactly, can't give a specific date, but soon. Okay, right away po yan. Because again, we want them to act as swiftly as possible to file the appropriate criminal charges if warranted. Magandang hapon sa inyong lahat, no? Yung i-refer yung tungkol ito sa yung mga fake news, disinformation.
batid naman natin yung nagiging problema na, no? At nakita natin, kailangan timbangin ng Department of Justice. Siyempre, ang binabalansa natin, yung karapatan ng bawat Pilipino na mag-post. Pero sa kabilang banda, kailangan din nating masawata yung mga sadya, di ba? Sadya naman na disinformation at para maligaw. Kasi alam naman natin, pag mali ang impormasyon, lalong kaguluhan lang ang dinudulot sa ating bayan. So, yun ho yung gagampan ng papel ng DOJ dito. As I understand, from the PCO may ni-refer ngayon, meron ding yung last week na ni-refer, nasa proseso to ng evaluation namin. No? Sir, pwedeng pangalanan, sir? Mayroon daw 3 personalities yung kanilang ni-refer na mapaimbestigahan o nakasuhan. One, hindi pwedeng pangalanan muna sa panahong ito, di ba? Kasi tulad din to, yung parallel dun sa iba namin ginagawa, yung case build-up, di ba? Siyempre, unfair din naman dun sa papangalanan, no? So, bigyan nyo pa kami ng panahon, no? Pag pwede ng pangalanan, papangalanan naman namin. At kayo rin ang una makakalam. Kasi para hindi disinformation, para hindi rin misinformation, di ba? Ang ating ibigay sa ating mga kababayan. Gaano katagal yung evaluation? We have actually 10 days to do that. As a matter of course, we do it regularly, no? On a regular period. It will not take more than 10 days. So, we'll let you know kagad. Okay? Inaasahan ko na tuloy-tuloy na pag-file ng reklamo. Hindi naman namin inaasahan. Ang sa amin, nagbubukas kami ng puwang para sa ating mga kababayan. Tulungan nyo rin kami, di ba? Ma-check eh. Kasi merong mga iba't ibang post na talagang para lang malito yung sambayanan eh. Malito yung ano. Ang nakakalungkot, meron pa kaming isang ine-explore. Meron daw kasi, pag nagbalita raw, ito nakakalungkot eh. Pag nagbalita ng negatibo, kinakagat ng kababayan, binubuksan, di ba? Pag binuksan, dumadami yung subscribers, dumadami yung like. Baka nagiging source pa ng pera eh. Sinasadyang magkaroon ng negative na impormasyon para tumaas yung traction niya, tumaas yung kanyang following. Tapos, yung pa nagiging source ng pera. Ginagamit kasi yung propensity ng ating ilang mga kababayan na ang laging sundan ay yung negative. Diba? Kaya ho, mas maganda ho siguro yung tamang impormasyon lang, factual, at mas maganda ikalat natin yung good news, no? Marami naman hong good news na nangyayari. So, ito na lamang. Maraming salamat, ha? Thank you. Sir, sa flood control, sir. Okay. Sabi mid-month na magkakaroon ng rasyon sa Jigoy sa cases. Tulad ng nabanggit namin sa inyo, di ba? Meron namang announcement dyan ng Office of the Ombudsman. This is actually in the control of the Office of the Ombudsman. So, we will also await kung ano yung final decision ng Office of the Ombudsman on the matter. Sir, on Mary Jane Veloso, has the DOJ reached out to the family? We're actually evaluating lahat ng options for Mary Jane Veloso. May mga legal nuances. Yes, definitely, Definitely, pag natapos yung aming study, by next week we will reach out so that we come up with an understanding kung ano rin yung expectation ng family ni Miss Mary Jane Veloso. Posible pa ba, sir, na that the DOJ will recommend that Mary Jane be granted clemency? Everything is possible. Yung basta ang kailangan kasi syempre hindi naman natin pwedeng isubo sa presidente kung illegal yung proseso, di ba? Kaya lahat pinag-aaralan. Masusi natin pinag-aaralan. Pero nasa yan? Tulad ng napag-usapan natin before the Holy Week, nasa listahan ko yan ng priorities. Definitely the DOJ, myself will reach out so that pag nakumpleto ko na yung team ko, pag nakumpleto na namin yung legal options, we will sit down with the family para yung expectation nila at saka kung ano yung what is legally possible and realistic para maintindihan nila. Okay? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.
inyo.